Hawak ni Don Ricardo de Silva ang isang mamahaling Amerikana. Ang tela ay mas makinis pa sa sutla at iniabot ito sa kanyang matalik na kaibigan. Isuot mo na, Miguel. Mula ngayon, ikaw si Don Miguel de Silva, ang nag-iisang tagapagmana ng Hacienda de Silva. Nanginginig ang mga kamay ni Miguel habang tinatanggap ang damit. Cardo, sigurado ka ba talaga rito? Paano kung... Kung ano? Kung mabigo ang plano? Mahinang tumawa si Cardo, ngunit walang saya sa kanyang mga mata. Mas mabuti nang malaman ko ang katotohanan ngayon kaysa mabuhay muli sa isang kasinungalingan. Isinuot ni Miguel ang Amerikana at humarap sa malaking salamin. Agad na nagbago ang kanyang tindig. Mula sa isang simpleng katiwala, nagmukha siyang isang makapangyarihang asendero. Samantala, hinubad ni Cardo ang sarili niyang damit at isinuot ang simpleng uniforme ng isang mayordomo. Puti, malinis, ngunit walang bakas ng karangyaan. Ito ang magiging balat niya. Ito ang magiging pagkatao niya. Hindi ko pa rin maintindihan, Cardo, sabi ni Miguel habang inaayos ang kwelyo. Mayaman ka, makapangyarihan. Halos lahat ng babae ay gagawin ang lahat para sa'yo. Bakit kailangan mo pang gawin to? Napayo ko si Cardo at sa isang saglit, bumalik ang isang alaala na matagal na niyang pilit kinakalimutan. Ang mukha ni Isabela, ang kanyang dating nobya, ang mga pangako nito, at ang malamig na pagtalikod nito noong panahong halos malugi ang kanilang kumpanya. Dahil pagod na akong mahalin, dahil sa apelyido ko, Miguel, malamig na sagot ni Cardo. Gusto kong makahanap ng isang taong mamahalin ako. Kahit na isa lang akong simpleng Cardo. Isang taong hindi masisilaw sa ginto, kundi makikita ang halaga ng puso. Tumingin siya kay Miguel. Gawin mo ang lahat ng gusto mong gawin. Maging arogante ka. Maging mapagmataas. Ikaw ang amo. At ako ang iyong magiging anino. Ilang sandali pa, isang ugong ng makina ng sasakyan ang kanilang narinig mula sa labas. Dumating na sila. Isang itim at kumikinang na kotse ang huminto sa harap ng mansyon. Agad na lumabas ang isang hardinero para buksan ang pinto. Unang bumaba si Lucia. Nakataas ang kanyang noo, suot ang isang mamahaling bestida at salamin. Tiningnan niya ang mansyon mula ulo hanggang paa na para bang sinusuri kung karapat dapat ba ito sa kanyang presensya. Hindi man lang niya sinulyapan ng hardinero. Sunod na bumaba si Elisa. Simple lang ang suot niyang bestida at bitbit niya ang dalawang maleta, isa sa kanya at isa na halatang pag-aari ni Lucia. Napayuko siya na para bang nahihiyang tumingin sa karangyaan ng kanyang paligid. Sinalubong sila ni Miguel na buong pagmamalaking ipinakilala ang sarili bilang Don Miguel. Agad na kumapit si Lucia sa braso nito, ang ngiti niya ay kasing kinang ng kanyang mga alahas. It is an honor to finally meet you, Don Miguel, malanding sabi ni Lucia. Si Cardo, na ngayon ay isa ng mayordomo, ay lumapit para kunin ang mga bagahe. Ako na po ang magdadala niyan, ma'am, sabi niya kay Lucia. Tiningnan lang siya ni Lucia mula ulo hanggang paa na may pagkasuklam, saka binitawan ang maleta ni Eliza sa paanan ni Cardo. Ngunit nang akmang kukunin ni Cardo ang isa pang maleta mula kay Eliza, bigla itong natanggal sa kanyang pagkakahawak. Kumalat sa sahig, nagawa sa marmol ang laman ng bag, mga simpleng damit, isang libro, at isang maliit na kwintas na may krus. Ay sorry po, nakakahiya, mabilis na sabi ni Eliza at agad na lumuhod para pulutin ang kanyang mga gamit. Lumuhod din si Cardo para tulungan siya. Nang magtama ang kanilang mga kamay, habang sabay nilang inaabot ang kwintas, nagtama rin ang kanilang mga mata. Sa isang saglit, para bang huminto ang mundo ni Cardo, nakita niya sa mga mata ni Eliza ang isang bagay na matagal na niyang hindi nakikita. Hindi kasakiman, hindi ambisyon, kundi isang malinis na hiya at sinseridad. Napansin niya ang simple niyang mga kamay, hindi nalagyan ng mamahaling manicure, mga kamay na sanay sa trabaho.
Salamat po, sir. Sabi ni Elisa, hindi sigurado kung ano ang itatawag sa kanya. Cardo? Sagot niya. Cardo na lang. Hoy, Elisa! Ano pang tinutunganga mo dyan? Bilisan mo! Sigaw ni Lucia mula sa pintuan ng mansyon. Agad na tumayo si Elisa. Namumula ang mga pisngi. Salamat ulit, Cardo. At nagmamadali siyang sumunod sa kanyang pinsan. Naiwan si Cardo na nakaluhod. Hawak pa rin sa isip ang pakiramdam ng pagdampi ng kanilang mga kamay. Dumating ang oras ng hapunan. Ang mahabang mesa ay puno ng masasarap na pagkain na inihanda ng pinakamagaling na kusinero ng hasyenda. Ano ba to? Reklamo ni Lucia, tinutusok ng tinidor ang isang piraso ng manok. Masyadong matabang. Hindi ba marunong magluto ang mga tao ninyo, Don Miguel? Pasensya na po, ma'am. Sasabihin ko po sa kusinero. Magalang na sabi ni Cardo na nakatayo sa gilid. Tiningnan siya ni Lucia. Ikaw, anong pangalan mo ulit? Cardo? Dalhan mo ako ng tubig at siguraduhin mong malamig. Masusunod po. Habang naglalakad si Cardo papuntang kusina, naramdaman niya ang mga matang nakatingin sa kanya. Si Elisa. Nakatingin ito sa kanya na may halong pag-aalala at hiya sa inaasal ni Lucia. Pagkatapos ng hapunan, habang nagliligpit si Cardo ng mga plato, nilapitan siya ni Elisa sa pasilyo. Cardo, mahinang tawag nito. Humarap si Cardo. Gusto ko lang sanang humingi ng pasensya para kay Lucia, sabi ni Elisa. Nakayuko. Medyo masama lang siguro ang gising niya. Huwag mo sanang isipin na... Okay lang, putol ni Cardo sa sasabihin nito. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Sanay na ako. Salamat sa pagtulong mo sa akin kanina. Walang anuman yon. Nagkaroon ng ilang segundong katahimikan sa pagitan nila. Isang katahimikan na hindi awkward, kundi puno ng hindi masabing mga salita. Sige, mauna na ako, sabi ni Elisa. Good night, Cardo. Good night, Elisa. Pinanood ni Cardo si Elisa na maglakad palayo hanggang sa mawala ito sa dulo ng pasilyo. Nang gabing iyon, hindi mapakali si Cardo. Lumabas siya sa balkonahe ng kanyang maliit na silid na nakatanaw sa malawak na lupain ng Hacienda de Silva, ang kahariang pag-aari niya, ngunit pansamantala niyang tinalikuran. Sinimulan niya ang larong ito para patunayan na tama ang kanyang hinala, na ang lahat ng babae ay pare-pareho. Ngunit sa unang araw pa lang, may isang taong unti-unting sumisira sa kanyang paniniwala. Ang mga mata ni Elisa, ang kabaitan nito. Napabuntong hininga siya. Isang pakiramdam ng kaba ang gumapang sa kanyang dibdib. Hindi ito kaba mula sa takot na mabisto. Ito ay kaba mula sa isang bagay na hindi niya inaasahan. Ang planong inakala niyang simple ay biglang naging mas komplikado. Isang tumpok ng mamahaling damit ang bumagsak sa sahig na gawa sa kahoy. Napapitlag si Elisa sa ingay. Ayoko niyan sa washing machine. Masisira ang tela, maarteng sabi ni Lucia habang naglalagay ng lipstick sa harap ng salamin. Kusutin mo yan gamit ang mga kamay mo at gamitin mo yung sabon na galing pa sa France. Napabuntong hininga na lang si Elisa at tahimik na pinulot ang mga damit. Ito ang buhay niya sa loob ng isang linggo dito sa Hacienda de Silva. Isang anino ni Lucia, isang utusan, ngunit kailangan niyang tiisin para kay nanay. Sinadya niyang dumaan sa likod ng mansyon sa may daanan papunta sa labahan para makahanap ng lugar kung saan siya pwedeng magtago kahit sandali lang. Pumasok siya sa isang maliit na bodega na amoy tuyong damo at lumang kahoy. Umupo siya sa isang sako at kinuha ang kanyang mumurahing cellphone. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang tinitipa ang numero ng ospital. Hello po, Nurse Joy. Si Elisa po ito, anak ni Aling Martha. Pabulong niyang sabi. Oh, Elisa, napatawag ka. Masiglang bati ng nurse sa kabilang linya. Ngunit agad ding nagbago ang tono. Tungkol sa nanay mo.
Kailangan na kasi ulit natin ng bagong supply ng gamot niya. Medyo mahal yon, iha. Napapikit si Elisa. Bawat salita ng nurse ay parang isang karayom na tumutusok sa kanyang dibdib. Sige po, Nurse Joy. Gagawa po ako ng paraan. Pakisabi na lang po kay nanay na mahal ko siya at magpagaling siya. Okay. Sige, mag-iingat ka dyan. Pagkababa ng tawag, hindi na napigilan ni Elisa ang sarili. Isang butil ng luha ang pumatak sa kanyang kamay na sinundan pa ng isa. Bakit ganito kahirap? Kailan ba sila makakaahon sa putik na ito? Ayaw niyang bumalik sa mansyon na mugto ang mga mata. Kaya nagpasya siyang maglakad-lakad muna sa hardin ng mga rosas. Ito ang paborito niyang lugar sa hasyenda. Ang bango ng mga bulaklak ay nagbibigay sa kanya ng kahit kaunting kapayapaan. Umupo siya sa isang batong upuan sa ilalim ng isang malaking puno at doon ibinuhos ang kanyang sama ng loob. Tahimik siyang umiyak, tinitiyak na walang sinumang makakarinig. Miss Elisa? Isang boses ang biglang nagsalita mula sa kanyang likuran. Boses na pamilyar. Boses na malumanay. Agad niyang pinunasan ang kanyang mga luha at lumingon. Si Cardo. Nakatayo ito roon, may hawak na gunting para sa paghahalaman. Okay ka lang ba? Tanong nito. Hindi siya lumapit. Hindi siya nang usisa. Tumingin lang ito sa kanya na may pag-aalala sa mga mata. Isang tunay na pag-aalala. Hindi tulad ng mga pakitang taong tingin na natatanggap niya mula sa iba. Oo, pagsisinungaling ni Elisa. Napuwing lang ako. Hindi sumagot si Cardo. Sa halip lumakad ito papunta sa isang palumpong ng mga puting rosas. Pumutol ito ng isa. Ang pinakamaganda sa lahat. Maingat niyang inalisan ito ng tinik. Bago lumapit kay Eliza, inabot niya ang bulaklak. Para saan to? Nagtatakang tanong ni Eliza. Bagay sa'yo. Simpleng sagot ni Cardo. Naramdaman ni Elisa ang unti-unting pag-init ng kanyang mga pisngi. Kinuha niya ang rosas at sa sandaling nagdikit ang kanilang mga daliri. Isang kuryente ang tila gumapang sa kanyang buong katawan. Hindi niya maintindihan. Bakit ang isang simpleng gesto mula sa isang simpleng mayordomo ay nagdulot sa kanya ng ganitong pakiramdam? Salamat, sabi niya. Hindi makatingin ng diretso sa mga mata nito. Ngumiti lang si Cardo. At sa ngiting iyon, nakalimutan ni Elisa ang bigat ng kanyang mga problema kahit sa isang saglit. Elisa, nasaan ka na bang babae ka? Kanina pa kita hinahanap. Ang matinis na boses ni Lucia ay sumira sa kanilang katahimikan. Papalapit ito, naglalakad na parang reyna sa hardin. Nang makita ni Lucia ang puting rosas sa kamay ni Elisa, agad na umasim ang mukha nito. At ano yan? Mataray na tanong niya. Hindi nakasagot si Elisa. Mabilis na inagaw ni Lucia ang rosas mula sa kanyang kamay. Walang awa niya itong ibinagsak sa lupa at tinapakan gamit ang kanyang mamahaling takong hanggang sa ito ay madurog. Huwag mong kalimutan kung saan ka lang nakalugar, Elisa. Mariing sabi ni Lucia, ang mga mata ay parang mga punyal. Nandito ka para magtrabaho, hindi para makipaglandian sa mga utusan. Napayuko si Elisa. Pinipigilan ang mga luhang nagbabadyang tumulo. Ang sakit. Hindi dahil sa rosas, kundi dahil sa kahihiyan. Nang akmang tatalikod na si Lucia, napansin ni Elisa ang isang taong nakatayo, hindi kalayuan, sa ilalim ng isang puno. Si Don Miguel, ang may-ari ng hasyenda. Nakita nito ang lahat. Umaasa si Elisa na sasawayin nito si Lucia na ipagtatanggol siya, ngunit mali siya. Sa halip na magalit, isang maliit at mapang-asar na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Don Miguel habang nakatingin sa kanya. Isang ngiti na puno ng kasiyahan sa kanyang pagkapahiya. At sa ngiting iyon, naramdaman ni Eliza ang isang pamilyar na lamig. Ang lamig ng panganib. Ang bawat paglubog ng araw sa Hacienda de Silva ay parang isang pagpipinta sa langit. Ngunit para kay Miguel, mas maganda ang tanawin mula sa tabi ng kumikinang na swimming pool habang may hawak na kopita
ng pinakamamahaling alak at isang babaeng ubod ng ganda na nakakapit sa kanyang braso. "Isn't this the life, Don Miguel?" Bulong ni Lucia, isinasandal ang ulo sa kanyang balikat. "Ito pa lang ang simula, Lucia. Ang simula pa lang," sagot ni Miguel, isang nabong ngiting mayabang ang gumuhit sa kanyang mga labi. Sa loob ng isang linggo, naramdaman ni Miguel ang kapangyarihang hindi niya kailanman naranasan sa buong buhay niya. Ang mga utusan ay yumuyuko sa kanya. Ang mga bisita ay humahanga sa kanya. Bawat salita niya ay batas. At si Lucia, sinasamba siya ni Lucia na para bang siya ay isang Diyos. Gustong-gusto niya ang pakiramdam na ito. Para siyang nalulunod sa isang panaginip na ayaw na niyang magising. Habang nagkakasiyahan sila sa isang maliit na salo-salo, kasama ang ilang mga kaibigan ni Lucia, biglang nag-vibrate ang cellphone sa kanyang bulsa, isang hindi rehistradong numero. "Excuse me for a moment," paalam niya at lumayo ng kaunti sa ingay. Sinagot niya ang tawag. Ang ngiti ay biglang naglaho sa kanyang mukha. "Oh, napatawag ka?" Malamig niyang sabi. Isang magaspang na boses ang narinig niya mula sa kabilang linya, mga salitang hindi niya gustong marinig. "Utang. Malaking utang sa sugal. Alam kong malaki ang utang ko, pero bigyan mo pa ako ng panahon," mariing sabi ni Miguel. Ang kanyang boses ay naging isang pabulong na may halong galit. "Wag na wag mo akong tatawagan dito ulit. Naiintindihan mo?" Mabilis niyang ibinaba ang tawag. Napahigpit ang hawak niya sa kanyang cellphone na para bang gusto niya itong durugin. Sa isang iglap, gumuho ang kanyang perpektong mundo. Ang lahat ng karangyaan ito, ang alak, ang mansyon, ang mga babae, ay hindi kanya. Isang malaking kasinungalingan lamang. Sa sobrang inis, napatingin siya sa di kalayuan, sa may kwadra. At doon, nakita niya sila, si Cardo at si Elisa. Magkasama silang ginagamot ang isang kabayo na may sugat sa paa. Nakikita ni Miguel ang paraan ng pagngiti ni Elisa habang may sinasabing biro si Cardo. Nakikita niya ang paraan ng pagtingin ni Cardo kay Elisa, isang tingin na puno ng paghanga at pagmamahal. Mayroon silang isang bagay na totoo, isang bagay na hindi nabibili ng pera. At sa sandaling iyon, isang maitim na damdamin ang kumalat sa buong pagkatao ni Miguel. Inggit. Isang nakakalasong inggit. Siya dapat Siya dapat ang may-ari ng lahat. Siya dapat ang tinitingnan ni Elisa ng ganoon. Si Cardo. Ano ba ang mayroon si Cardo na wala siya? Oo. Ang pangalan. Ang yaman. Ang lahat ng bagay na pansamantala niyang hinihiram ngayon. Hindi niya ito matatanggap. Sa isang mabilis na desisyon, bumalik siya sa party. Ang kanyang mukha ay kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. "Cardo!" Malakas niyang tawag, sapat na para marinig ng lahat. Napalingon si Cardo at Elsa. "Halika rito," utos ni Miguel. Naglakad si Cardo papalapit. Iniwan si Elisa na may pagtataka sa mukha. "Bakit po, Don Miguel?" Itinaas ni Miguel ang kanyang paa na puno ng putik dahil sa paglalakad sa damuhan. "Marumi ang sapatos ko," sabi niya sa isang mapagmataas na tono. "Linisin mo." Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa paligid ng pool. Ang mga bisita ay napatingin. Si Lucia ay ngumisi at si Elisa, na nakatayo sa may kwadra, ay nanlaki ang mga mata. Ang kanyang mukha ay namutla. Walang emosyong tumango si Cardo. Kumuha siya ng isang basahan, lumuhod sa harap ni Miguel at nagsimulang linisin ang sapatos nito. Bawat kuskos ng basahan ay parang isang tagumpay para kay Miguel. Tiningnan niya si Cardo na nakaluhod sa kanyang paanan. Ang tunay na Don Ricardo de Silva na parang isang aso. Tiningnan niya si Elisa sa malayo at nakita niya ang sakit sa mga mata nito. At nagustuhan niya iyon. Nang gabing iyon, matapos ang party, tumayo si Miguel sa harap ng salamin sa master's bedroom. Suot niya ang isang mamahaling silk robe
na pag-aari ni Cardo, tinitigan niya ang kanyang refleksyon. Hindi na niya nakikita ang dating Miguel, ang simpleng katiwala. Ang nakikita niya ay si Don Miguel de Silva, isang taong makapangyarihan, isang taong nararapat sa lahat ng ito. Napangisi siya. Bakit laging ikaw, Cardo? Bulong niya sa kanyang sarili. Ikaw ang laging bida, ikaw ang laging mayaman, ikaw ang laging nakakakuha ng lahat. Dumilim ang kanyang mukha, ang kanyang mga mata ay nag-aalab sa isang bagong determinasyon. Hindi na ngayon. Huminga siya ng malalim at isang plano ang nagsimulang mabuo sa kanyang isipan. Isang plano na masama. Isang plano na mapanganib. Lahat ng ito, sabi niya habang hinahaplos ang mamahaling tela ng robe, dapat ay sa akin. Ang pagluhod sa harap ni Miguel at paglilinis ng kanyang sapatos ay hindi ang nagdulot ng kirot sa dibdib ni Cardo. Sanay siya sa pagpapakumbaba. Ang tunay na tumusok sa kanyang puso ay ang nakita niyang itsura sa mga mata ni Elisa habang pinapanood siya nito mula sa malayo. Isang itsura ng sakit at awa. Para sa kanya, ginagawa ni Elisa iyon. At sa isiping iyon, alam ni Cardo na ang simpleng eksperimentong ito ay hindi na isang laro. Nagiging totoo na ang lahat. Kinabukasan, hindi na siya nagdalawang isip. Bilang mayordomo ng mansyon, may kapangyarihan siyang ayusin ang mga gawain ng ibang mga katulong. Nilapitan niya si Manang Fe, ang pinakamatandang kasambahay na matagal nang nagsisilbi sa kanilang pamilya. Manang Fe, si Don Miguel po ay may bagong utos. Pagsisinungaling niya, nais po niyang mas maging maganda at presentable ang loob ng mansyon. Mula ngayon, si Elisa na po ang mamamahala sa pag-aayos ng mga bulaklak sa bawat sulok ng bahay at sa hardin. Ipatigil niyo na po sa kanya ang mabibigat na gawain tulad ng paglalaba. Aba, sige iho, sagot ni Manang Fe, walang kamalay-malay. Mas bagay nga sa batang yon ang mga bulaklak kaysa sa mabibigat na labahin ni Senyorita Lucia. Mula sa bintana ng kanyang silid, pinanood ni Cardo si Elisa na magtrabaho sa hardin ng mga rosas. Nakita niya ang gaan sa mga kilos nito, ang ngiti sa mga labi nito habang hinahaplos ang bawat talulot ng bulaklak. Gumaan din ang kanyang pakiramdam. Ito ang pinakamaliit na bagay na maibibigay niya sa ngayon. Ang ilayo ito sa pang-aapi ni Lucia. Lumipas ang mga araw na palihim niyang hinahanap ng paraan para makita at makasama ito. Minsan, magpapanggap siyang may inaayos sa hardin. Minsan, sasabayan niya itong maglakad papuntang kusina. Bawat segundo na kasama niya ito ay parang isang ninakaw na kayamanan. Isang gabi, hindi siya mapakali sa kanyang higaan. Bumangon siya para uminom ng tubig. Habang papalapit siya sa kusina, naaninag niya ang isang anino sa loob. Nakaupo si Elisa sa may mesa, mag-isa, nakatulala sa isang tasa ng kape. Ang ilaw mula sa buwan na tumatagos sa bintana ang nagsisilbing liwanag sa kanyang malungkot na mukha. Dahan-dahan siyang pumasok. Hindi ka rin makatulog? Nagulat si Elisa at napatingin sa kanya. Cardo? Ginising ba kita? Hindi, sagot niya habang nagsasali ng tubig. Marami lang iniisip. Umupo siya sa silyang nasa tapat nito. Nanatili silang tahimik ng ilang sandali. Pinapakiramdaman ang isa't isa. May problema ba, Elisa? Malumanay niyang tanong. Kanina ka pa ganyan. Parang ang lalim ng iniisip mo. Napayuko si Elisa. Pinaglaruan ang hawakan ng kanyang tasa. Akala ni Cardo ay hindi ito sasagot. Ngunit pagkaraan ng ilang sandali, nagsalita ito sa isang basag na boses. Yung nanay ko kasi, nasa ospital. Naramdaman ni Cardo ang paghigpit ng kanyang dibdib. May sakit siya. Pagpapatuloy ni Elisa ang mga luha ay nagsimula nang mamuo sa kanyang mga mata. At hindi ko alam kung paano ko babayaran ang mga gastusin. Malaki ang utang namin, kaya ako nandito. Kaya tinitiis ko ang lahat para sa kanya. Sa wakas,
Isang luha ang pumatak mula sa kanyang mata. Agad niya itong pinunasan na para bang nahihiya. Sa sandaling iyon, nawala ang lahat sa isip ni Cardo. Nawala si Don Ricardo de Silva. Nawala ang kanyang plano. Ang tanging nakikita niya ay isang babaeng nasasaktan. Isang babaeng nangangailangan ng karamay. Hindi niya napigilan ang sarili. Inabot niya ang kamay nito na nakapatong sa mesa at marahan itong hinawakan. Mainit ang kamay ni Elisa, ngunit bahagya itong nanginginig. Hindi siya nagsalita. Hinayaan lang niyang magkadikit ang kanilang mga kamay. Ipinaparamdam sa kanya na hindi siya nag-iisa. Tumingin si Elisa sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Ngunit mayroon ding bakas ng pasasalamat. Sa isang simpleng paghawak ng kamay, naramdaman niya ang lahat ng sinseridad at pag-aalala ni Cardo. Ngunit lingid sa kanilang kaalaman, sa siwang ng pintuan ng kusina, may isang pares ng matang nakamasid. Si Marites, isa sa mga kasambahay na malapit kay Lucia. Nanlaki ang mga mata nito nang makita ang magkahawak na kamay ng mayordomo at ng alalay. At mabilis itong tumalikod, dala ang isang sikretong siguradong magugustuhan ng kanyang amo. Hinatid ni Cardo si Elisa pabalik sa kwarto nito. Nang nasa pasilyo na sila, binitawan niya ang kamay nito. Magiging maayos din ang lahat, sabi ni Cardo. Tumango si Elisa. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Salamat, Cardo. Puno ng pag-asa ang puso ni Cardo habang pabalik sa kanyang silid. Sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, naramdaman niyang gusto niyang protektahan ang isang tao. Ngunit pagbukas niya ng pinto, isang malamig na boses ang sumalubong sa kanya. Saan ka galing? Nakaupo si Miguel sa isang silya sa dilim, naghihintay. Miguel, anong ginagawa mo dito? Tumayo si Miguel at lumapit sa kanya. Ang kanyang mga mata ay matalim. Ang usapan natin, Cardo, ay isang eksperimento, isang laro. Pero mukhang masyado mo nang dinidibdib ang pagiging mayordomo mo. Hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. Huwag ako ang lokohin mo. Tumaas ang boses ni Miguel. Nakikita ko kung paano mo tinitingnan ang katulong na, yun. Huwag kang masyadong malapit sa kanya. Kumunot ang noon ni Cardo. Wala kang pakialam doon, Miguel. May pakialam ako. Sigaw ni Miguel at itinuro siya. Dahil nakakasira ka sa plano. Ako ang amo dito. At ayokong makakita ng isang mayordomo na lumalampas sa kanyang linya. Tandaan mo ang posisyon mo, Cardo. Baka nakakalimutan mo na kung sino ang amo at kung sino ang utusan sa larong ito. Ang tono ni Miguel ay hindi na boses ng isang kaibigan. Ito ay boses ng isang taong nasarapan sa kapangyarihan. Boses ng isang amo. Napatitig si Cardo sa kanya. At isang malamig na kaba ang gumapang sa kanyang likuran. Ang kanyang matalik na kaibigan ay dahan-dahang nagbabago at hindi niya gusto ang nakikita niya. Ang bawat araw na lumilipas sa hasyenda ay isang pagsubok sa pasensya ni Elisa. Ngunit sa kabila ng lahat ng panlalait ni Lucia at sa mga nakakakilabot na titig ni Don Miguel, may isang bagay na nagbibigay sa kanya ng lakas. Si Cardo. Ang mga palihim ng ngiti nito sa pasilyo, ang mga sandaling pag-uusap nila sa hardin. Ito ang mga mumunting liwanag na tumutulong sa kanyang malagpasan ang bawat madilim na araw. Ngunit ang liwanag na yon ay malapit ng takpan ng isang paparating na unos. Elisa! Halika rito. Ngayon din. Ang sigaw ni Lucia ay umalingaw-ngaw mula sa loob ng kwarto nito. Nagmamadaling pumasok si Elisa. Nakita niya si Lucia na galit na nakatayo. Hawak ang isang puting bestida na may malaking mantsa ng kape. Tingnan mo ang ginawa mo, sigaw ni Lucia. Iwinawasiwas ang damit sa harap ng mukha ni Elisa. Ito ang paborito kong damit. Sira na. Dahil sa katangahan mo. Pero, Ma'am Lucia, hindi po ako ang nakatapon yan. Mahinang paliwanag ni Elisa. Kanina pa po yan dyan. Sinungaling. Palagi kang may dahilan.
Itinulak ni Lucia ang damit sa dibdib ni Elisa. Ayusin mo yan! At dahil sa ginawa mo, ikaw ang maglilinis ng buong hardin sa labas. Gusto kong kuminis ang bawat bato dyan bago bumuhos ang ulan. Napatingin si Elisa sa bintana. Ang kaninang maliwanag na langit ay natatakpan na ng makapal at maitim na ulap. Naririnig na niya ang mahinang dagundong ng kulog sa malayo. Pero ma'am, uulan na po yata ng malakas. Pakiusap ni Elisa. Wala akong pakialam. Sigaw ni Lucia. Lumabas ka na. Walang nagawa si Elisa kundi ang sumunod. Dala ang isang walis at pandakot. Lumabas siya sa malawak na hardin. Ang hangin ay nagsisimula nang lumakas, nililipad ang kanyang buhok at ang laylayan ng kanyang palda. Bawat dagundong ng kulog ay nagdudulot ng kaba sa kanyang dibdib. Nagsisimula pa lang siyang magwalis nang biglang may humila sa kanyang braso. Elisa, anong ginagawa mo dito? Mababasa ka. Si Cardo, ang kanyang muka ay puno ng pag-aalala. Inutusan ako ni Ma'am Lucia, sagot ni Elisa. Nanginginig ang boses. Kalokohan, sabi ni Cardo. Sa mga mata nito ay may galit. Galit na para kay Lucia. Halika na. Bago pa man makasagot si Elisa, nagsimulang pumatak ang malalaking butil ng ulan. Hinila siya ni Cardo at sabay silang tumakbo. Ang pinakamalapit na masisilungan ay isang luma at maliit na kamalig sa gilid ng hardin kung saan tinatago ang mga gamit sa paghahalaman. Itinulak ni Cardo ang mabigat na pinto at pumasok sila sa loob, humahabol sa kanilang hininga. Isinara niya ang pinto, kasabay ng pagbuhos ng napakalakas na ulan sa labas. Dumilim ang paligid, tanging ang liwanag lamang mula sa maliliit na siwang ng dingding ang nagsisilbing ilaw. Ang malakas na tunog ng ulan sa bubong na yero at ang sunod-sunod na dagundong ng kulog ang tanging naririnig. Hindi mo dapat ginagawa to, basag ni Elisa sa katahimikan. Ang boses niya ay nanginginig sa lamig at sa halo-halong emosyon. Ang alin? Ang iligtas ka sa ulan? Tanong ni Cardo, lumalapit sa kanya. Ito, sabi ni Elisa umatras ng bahagya. Cardo, hindi ito tama. Pareho lang tayong nagtatrabaho dito. Pwede tayong mapahamak. Pwede tayong paalisin. Wala akong pakialam, mariing sabi ni Cardo. Ang kanyang mga mata ay seryoso. Nakatitig ng diretso sa kanya. Pero ako, may pakialam ako. Tumaas ang boses ni Elisa. Ang mga luha ay nagbabadyang tumulo. Kailangan ko ang trabahong to, Cardo. Para sa nanay ko. Hindi pwedeng masira ang lahat dahil lang dito. Dahil lang saan, Elisa? Hinawakan ni Cardo ang kanyang mga balikat. Ang kanyang hawak ay marahan ngunit matatag. Dahil lang sa nararamdaman ko para sa'yo? Totoo ito, Eliza. Hindi ito laro. Pero wala itong patutunguhan. Hikbi ni Elisa. Isa kang mayordomo, isa akong alalay. Hanggang doon na lang yon. Hindi. Umiling si Cardo. Mas lalo pang lumapit. Ang kanilang mga muka ay ilang pulgada na lang ang layo. Hindi ako naniniwala diyan. Isang nakakabinging kulog ang yumanig sa buong kamalig. Napasigaw si Elisa sa takot at napapikit. Pagmulat niya ng kanyang mga mata, ang mukha ni Cardo ay mas malapit pa. Ang init ng kanyang hininga ay nararamdaman niya sa kanyang balat. Ang mga mata nito ay puno ng isang emosyon na hindi pa niya kailanman nakita. Isang nag-aalab na pagnanasa. Hindi na niya napigilan. Hindi na rin niya gusto pang pigilan. Dahan-dahang inilapit ni Cardo ang kanyang mukha at marahang hinaplos ang kanyang pisngi. At sa gitna ng malakas na buhos ng ulan at dagundong ng kulog, idinampi niya ang kanyang mga labi sa mga labi ni Elisa. Sa una, ito ay marahan, isang pagpapakiramdam. Ngunit nang tumugon si Elisa, mas lumalim ang kanilang mga halik, makapangyarihan. Puno ng lahat ng mga salitang hindi nila masabi, puno ng lahat ng emosyong matagal na nilang itinatago.
Ipinulupot ni Elisa ang kanyang mga braso sa leeg ni Cardo, habang ang mga kamay ni Cardo ay humawak ng mahigpit sa kanyang baywang. Sa sandaling iyon, nawala ang takot. Nawala ang hasyenda. Nawala si Lucia. Tanging sila lang dalawa. Nang sa wakas ay maghiwalay ang kanilang mga labi, pareho silang humihingal. Nakatitig lang sila sa isa't isa. Ang kanilang mga puso ay sabay na kumakabog ng mabilis. Bigla, isang malakas na kalabog ang kanilang narinig. Bumukas ang pinto ng kamalig. Ang liwanag mula sa labas ay bumuhos sa loob, at kasabay nito, isang anino ang tumambad sa kanilang harapan. Nakatayo roon si Don Miguel. Ang kanyang mukha ay hindi maipinta. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom, at ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa isang madilim at nakakakilabot na galit. Ang imahe ni Cardo at Elisa na magkayakap sa loob ng madilim na kamalig ay parang isang kutsilyong paulit-ulit na itinarak sa puso at sa ego ni Miguel. Hindi lang ito basta selos, ito ay isang insulto, isang sampal sa kanyang pagkatao bilang Don Miguel de Silva. Paano nangyari ito? Siya ang amo, siya ang makapangyarihan. Ngunit sa huli, ang simpleng alalay ay mas pinili pa rin ang hamak na mayordomo, ang anino niya. Si Cardo. Labas. Malamig at mariing utos ni Miguel. Ang kanyang mga mata ay nakatutok lamang kay Elisa. Nanginginig na lumabas si Elisa, hindi makatingin ng diretso sa kanya. Iniwan silang dalawa ni Cardo sa loob ng kamalig, kasama ang nakakabinging katahimikan at ang patuloy na pagbuhos ng ulan. Ano sa tingin mo ang ginagawa mo, Cardo? Tanong ni Miguel. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may nakatagong panganib. Miguel, magpapaliwanag ako. Hindi! Sigaw ni Miguel. At sa isang iglap, sinuntok niya ang pader na kahoy sa kanyang tabi. Tapos na ang pagpapaliwanag. Nilalabag mo ang usapan natin. Sinasadya mo ba ito? Sinasadya mo bang ipahiya ako sa harap ng lahat? Walang kinalaman sa'yo ito. Matigas na sagot ni Cardo. Ito ay tungkol sa amin ni Elisa. Walang kayo ni Elisa. Tumawa si Miguel. Isang tawang walang saya. Huwag kang mag-ilusyon, Cardo. Isa ka lang hamak na utusan sa paningin niya. At sa paningin ng lahat, umiling si Cardo. Hindi mo naiintindihan. Ako pa ang hindi nakakaintindi. Lumapit si Miguel. Ang kanyang mukha ay ilang pulgada na lang mula kay Cardo. Ako ang nakakaintindi sa lahat. Nakikita ko ang laro ng mundo, Cardo. Pera at kapangyarihan, iyan lang ang mahalaga. At yung pag-ibig na sinasabi mo, isang kahibangan lang yan para sa mga mahihina. Tinalikuran niya si Cardo at nagsimulang maglakad palabas ng kamalig. Saan ka pupunta? Tanong ni Cardo. Huminto si Miguel sa may pintuan. Aayusin ko lang ang dapat ayusin. Hindi na niya hinintay ang sagot ni Cardo. Mabilis siyang naglakad sa gitna ng malakas na ulan papunta sa mansyon. Hindi alintana ang pagkabasa. Dumiretso siya sa kanyang silid, hinubad ang basang damit at nagsuot ng bago. Pagkatapos ay kinuha niya ang susi ng kanyang kotse at ang isang leather briefcase. Pinaandar niya ang kotse at minaneho ito palabas ng hasyenda na parang isang baliw. Ang galit sa kanyang dibdib ay parang isang apoy na hindi mapatay. Bawat kilometrong tinatakbo niya palayo sa hasyenda ay nagpapatibay sa isang desisyon na matagal nang nabubuo sa kanyang isipan. Hindi na siya babalik sa dati. Hindi na siya papayag na maging anino ni Cardo. Huminto ang kanyang sasakyan sa harap ng isang luma at maliit na gusali sa isang madilim na eskinita sa syudad. Mendoza and Associates Law Firm. Pumasok siya sa loob. Ang opisina ay maliit at magulo. Amoy lumang papel at sigarilyo. Sa likod ng isang mesa na puno ng mga folder ay nakaupo ang isang lalaking nasa edad 40, si Attorney Mendoza, isang abogadong kilala sa paggawa ng mga bagay na hindi legal. Don Miguel, bati ng abogado, isang mapalinlang ng ngiti ang sumilay sa kanyang labi.
Napadaan ka. Akala ko ba ay nagkakasiyahan ka lang sa hasyenda mo? Hindi umupo si Miguel. Inilapag niya ang briefcase sa mesa ng abogado at binuksan ito. Sa loob ay may mga dokumento at isang makapal na sobre. May problema? Mariing sabi ni Miguel. Ano ang klaseng problema? Ang tunay na may-ari. Nagiging sagabal na siya. Napataas ang kilay ni Attorney Mendoza. Kinuha niya ang isang dokumento mula sa briefcase. Ito ba yung special power of attorney na pinapirmahan mo sa kanya bago kayo magsimula sa laro ninyo? Oo, sagot ni Miguel. Sabi ko, para mas madali ang pag-manage sa hasyenda habang wala siya. Ang tanga, naniwala agad. Ngumisi ang abogado. So anong gusto mong gawin natin dito? Tumingin si Miguel ng diretso sa mata ng abogado. Ang kanyang mga mata ay madilim at walang bakas ng kahit anong emosyon. Gusto kong simulan na ang proseso. Gusto kong ilipat ang lahat ng pag-aari ng Hacienda de Silva sa pangalan ko. Gamitin mo yan. Natawa ang abogado. Hindi ganoon kadali yon, Don Miguel. Matatatagalan yan. At siguradong lalaban si de Silva kapag nalaman niya. Kaya nga hindi niya pwedeng malaman, sabi ni Miguel. Ang kanyang boses ay malamig na parang yelo. Habang inaayos mo ang mga papeles, kailangan nating gumawa ng paraan para mawala siya sa eksena. Anong ibig mong sabihin sa mawala? Kinuha ni Miguel ang makapal na sobre at inilapag ito sa harap ng abogado. Gawan mo siya ng kaso. Isang kaso na siguradong magpapakulong sa kanya. Magnanakaw, estafa, kahit ano. Gumawa ka ng mga pekeng ebidensya, pekeng mga testigo. Siguraduhin mong hindi na siya makakalabas ng kulungan. Napatitig ang abogado sa sobre na puno ng pera. Pagkatapos ay kay Miguel. Nakita niya ang determinasyon sa mga mata nito, ang kasakiman, at ang kawalan ng konsensya. Consider it done, sabi ni Attorney Mendoza, sabay kuha ng sobre. Pagbalik ni Miguel sa hacienda, hating gabi na. Tumila na ang ulan. Ang lahat ay tahimik. Pumasok siya sa kanyang silid at humarap sa salamin. Tinitigan niya ang sariling refleksyon, ang mukha ng isang taksil. Ngunit wala siyang naramdamang pagsisisi. Tiningnan niya ang hacienda mula sa kanyang bintana. Ang malawak na lupain na naliligo sa liwanag ng buwan. Ang lahat ng ito, malapit nang maging kanya. Ngumisi siya sa dilim. Enjoy your last days of freedom, my friend. Bulong niya na para bang naririnig siya ni Cardo. The real game is about to begin. Linggid sa kaalaman ni Cardo, ang bawat pagsikat ng araw sa Hacienda de Silva ay isang araw na mas malapit sa kanyang kapahamakan. Ngunit para sa kanya, ang bawat pagsikat ng araw ay isang bagong pag-asa, isang bagong pagkakataon na makasama si Elisa. Pagkatapos ng tensyonadong pag-uusap nila ni Miguel sa kamalig, naging malamig ang pakikitungo nito sa kanya. Hindi na sila nag-uusap, nag-iiwasan sila. Ngunit hindi ito inalintana ni Cardo. Ang buong atensyon niya ay nakatuon kay Elisa. Ang halik nila, sa gitna ng unos, ay nagpabago sa lahat. Wala nang palihim na mga sulyap, wala nang mga pagkukunwari. Ang bawat pagkikita nila, kahit sa harap ng ibang tao, ay puno ng isang sikretong koneksyon na sila lang dalawa ang nakakaalam. Magkita tayo mamayang gabi, bulong ni Cardo habang nagkakasalubong sila sa pasilyo. Sa may ilog, kung saan walang ibang tao. Tumango si Elisa. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang nangiting nagpapawi sa lahat ng pagod at pag-aalala sa puso ni Cardo. Nang gabing iyon, sa ilalim ng kalangitang puno ng bituin, sa tabi ng isang ilog na marahang umaagos, naramdaman ni Cardo ang isang kapayapaang matagal na niyang hindi naramdaman. Nakaupo sila sa isang malaking bato, magkatabi. Walang nagsasalita. Sapat na ang presensya ng isa't isa. Cardo, basag ni Elisa sa katahimikan. Natatakot ako. Saan? Tanong ni Cardo. Hinawakan ng kamay nito. Sa lahat ng ito, kay Lucia, kay Don Miguel.
Para kasing mali. Walang mali sa nararamdaman natin, Elisa. Mariing sabi ni Cardo. Tinitigan niya ito sa mata. Pangako, malapit nang matapos ang lahat ng ito. Magtiwala ka lang sa akin. Konting panahon na lang at magbabago ang lahat. Aayusin ko ang lahat. Naniwala si Elisa. Sa paraan ng pagsasalita ni Cardo, sa sinseridad ng kanyang mga mata, naramdaman niyang totoo ang bawat salita nito. Samantala, sa loob ng mansyon, isang ibang klasing plano ang isinasagawa. Sa opisina ni Don Miguel, nag-uusap siya at si Lucia. Hindi na sila nag-iingat. Sila na ngayon ang magkakampi. Sigurado ka bang gagana to? Tanong ni Lucia habang pinapanood si Miguel na maglagay ng mga pekeng dokumento sa isang folder. Gagana ito. Sagot ni Miguel. Hindi tumitingin sa kanya. Naibili ko na ang accountant. Binago na niya ang mga record sa libro. Pinalabas niyang may malalaking halaga ng pera na regular na nawawala mula sa pondo ng hasyenda sa loob ng nakaraang buwan. At lahat ng ebidensya, ituturo si Cardo. Paano? Ngumisi si Miguel. Ipinakita niya kay Lucia ang isang pekeng bank statement na may pangalan ni Ricardo de Silva na nagpapakitang may malalaking deposito na pumasok sa account nito, mga halagang eksaktong tumutugma sa mga nawawalang pondo. Pero paano ninyo ilalagay iyan sa kwarto niya? Tanong ulit ni Lucia. Diyan ka na papasok? Mahal ko. Sabi ni Miguel. Hinaplos ang pisngi ni Lucia. Kailangan nating itanim ang ebidensya at kailangan din natin ng isang pangyayari na magsisimula ng investigasyon. Kinabukasan, lumikha ng isang malaking eksena si Lucia. Ang pera ko! Nawawala ang pera ko! Sigaw niya sa gitna ng sala. Sapat na para marinig ng lahat ng kasambahay. 100,000 piso! Iniwan ko lang dito sa loob ng bag ko. Agad na nagkagulo ang lahat. Si Miguel ay lumabas mula sa kanyang opisina, nagkukunwaring nag-aalala. Anong nangyari? Ninakawan ako, Don Miguel. Umiiyak na sabi ni Lucia. At hindi ko man gustong magbintang pero nakita ko kanina si Cardo na palinga-linga malapit sa kwarto ko. Siya lang ang nakita ko. Ang lahat ng mata ay napunta kay Cardo. Nakadarating lang mula sa hardin. Hindi po totoo yan. Depensa ni Cardo. Hindi totoo? Sabi ni Miguel. Ang kanyang boses ay puno ng pagkadismaya. Cardo, kaibigan kita. Pero kailangan nating malaman ang totoo. Papayag ka bang tingnan namin ang kwarto mo? Para lang mapatunayan na wala kang kinalaman dito. Walang magawa si Cardo kundi ang pumayag. Alam niyang wala siyang tinatago. Ngunit habang naglalakad sila papunta sa silid ni Cardo, hindi niya napansin ang palihim na pagngisi ni Lucia kay Miguel. Ang bitag ay handa na. Sa kanyang silid, abala si Cardo sa pag-iisip kung paano niya sasabihin ang katotohanan kay Eliza. Hindi na niya kayang maghintay. Mahal na niya ito. Kinuha niya mula sa ilalim ng kanyang kama ang isang maliit na kahon na gawa sa kahoy. Binuksan niya ito. Sa loob ay isang singsing. Isang simpleng singsing na may isang maliit na diamante. Ito ang singsing ng kanyang ina. Ang pinakamahalaga niyang pag-aari. Hawak ang singsing, nagdesisyon siya. Mamayang gabi, pagkatapos ng lahat ng gulo na ito, aaminin na niya ang lahat kay Eliza at ibibigay niya ang singsing na ito. Hindi niya alam na habang pinaplano niya ang kanyang kinabukasan, sa labas ng mansyon, may isang sasakyan na paparating. Isang police car. May dala silang isang search warrant base sa reklamong isinampa ni Attorney Mendoza para sa kasong qualified theft at malversation na may pangalan ni Ricardo Cardo de Silva bilang pangunahing suspek. Ang bitag ay malapit ng magsara. Isang malakas na katok sa pinto ang gumising sa kamalayan ni Eliza mula sa kanyang pag-aalala. Si Manang Fe, hingal na hingal. Eliza, iha, ang mga pulis, nandito sila.
Naramdaman ni Eliza na tila huminto ang pagtibok ng kanyang puso. Pipulis! Bakit po? Hinahanap nila si Cardo. Halika! Hindi na siya nag-isip. Tumakbo siya. Sinundan si Manang Fe. Ang kanyang puso ay kumakabog na parang tambol. Ang bawat hakbang niya ay puno ng isang masamang pangitain. Pagdating niya sa pasilyo, na patungo sa mga silid ng mga katulong, natigilan siya sa kanyang nakita. 2 pulis ang nasa loob ng maliit na kwarto ni Cardo. Binabaliktad ang lahat ng gamit nito. Si Cardo ay nakatayo sa gilid, hindi makapaniwala. At nasa may pintuan si Don Miguel at si Lucia. Ang kanilang mga mukha ay nagpapakita ng isang perpektong maskara ng pag-aalala at pagkadismaya. Anong nangyayari dito? Nanginginig na tanong ni Eliza. Lumingon si Miguel sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng pekeng awa. Eliza, mayroon lang inaayos na problema. Isang malaking problema. Wala kayong makikita dyan dahil wala akong ninanakaw. Maring sabi ni Cardo sa mga pulis. Mabuti pa'y tumahimik ka na lang. Malamig na sagot ng isang pulis. At pagkatapos, nang buksan ng pulis ang kutsyon sa kama ni Cardo, bumagsak ang isang makapal na bungkos ng pera. Eksaktong 100,000 piso. Napasinghap ang lahat. Iyan ang pera ko. Agad na sigaw ni Lucia, itinuturo ang pera. Hindi sa akin yan. Tinanim niyo lang yan dyan. Sigaw ni Cardo. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit habang nakatingin kay Miguel at Lucia. Hindi pa doon natapos. Sa ilalim ng pera, may nakita pa ang pulis. Isang folder. Binuksan ito ng pulis at inilabas ang mga pekeng dokumento ng bangko at mga binagong libro ng hasyenda. Mr. De Silva, sabi ng pulis, ang kanyang tono ay seryoso na. Hindi lang ito simpleng pagnanakaw. Qualified theft at malversation of funds. Kailangan niyo pong sumama sa amin. Natigilan si Eliza. Mr. De Silva? Sa gitna ng kaguluhan tumawa si Miguel. Isang tawang mapait. Tumingin siya sa lahat ng mga kasambahay na nakikiusyoso. Nais kong malaman ninyong lahat ang totoo. Malakas niyang sabi na para bang isang artista sa entablado. Ang taong kilala ninyo bilang Cardo ay ang tunay na Don Ricardo de Silva. Isang bulungan ng pagkabigla ang kumalat sa buong pasilyo. Tumingin si Eliza kay Cardo. Naghahanap ng sagot, ng pagtanggi. Ngunit nakita lang niya ang sakit at pagsuko sa mga mata nito. Totoo nga. Nagpanggap siyang isang mayordomo. Pagpapatuloy ni Miguel, ang kanyang boses ay puno ng pekeng pighati. At ginamit niya ang posisyon na, yon, para dahan-dahang nakawan ang sarili niyang kumpanya. Hindi ko lubos maisip, ang taong itinuring kong kapatid ay isang magnanakaw. Ang bawat salita ni Miguel ay parang isang suntok sa sikmura ni Eliza. Ang sakit. Ang bigat. Hindi lang dahil sa mga akusasyon, kundi dahil sa kasinungalingan. Ang lalaking pinagkatiwalaan niya, ang lalaking minahal niya, ay niloko siya. Tumingin si Lucia kay Eliza, isang mapang-asar na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Kawawang Eliza. Bulong niya. Sapat na para marinig nito. Ano ang pakiramdam na umibig sa isang magnanakaw? Akala mo siguro, naging maswerte ka sa isang simpleng mayordomo. Yun pala, isa siyang kriminal. Habang papalapit ang mga pulis kay Cardo para pusasan ito, nagpumiglas siya. Hindi para sa sarili niya, kundi para kay Eliza. Eliza, maniwala ka sa akin. Sigaw niya. Ang kanyang boses ay puno ng desperasyon. Patibong ang lahat ng ito. Eliza, pakiusap. Sinubukan niyang lumapit kay Eliza, ngunit hinarangan na siya ng mga pulis. Ngunit si Eliza, hindi siya makagalaw. Nakatayo lang siya roon, parang isang estatwa. Ang kanyang isip ay gulong-gulo. Ang sakit ng katotohanan na si Cardo ay si Don Ricardo ay nahaluan ng sakit ng pagtataksil na ipinapakita ng mga ebidensya. Sino ang paniniwalaan niya? Ang lalaking nagsinungaling sa kanya?
o ang mga patunay na nasa harap ng kanyang mga mata, ang mundo niya ay gumuho sa isang iglap. Eliza! Iyon ang huling sigaw ni Cardo habang kinaladkad na siya ng mga pulis palabas ng silid. Nagkatitigan sila sa huling pagkakataon. Nakita ni Cardo ang pagkalito at ang luhang namumuo sa mga mata ni Eliza. At nakita ni Eliza ang desperasyon at isang pagsamo sa mga mata ni Cardo. Pagkatapos, nawala na siya sa kanyang paningin. Naiwan si Eliza sa pasilyo, nanginginig. Ang mga bulungan ng mga kasambahay ay parang mga bubuyog sa kanyang tainga. Ang mapanuksong tingin ni Lucia ay parang apoy na sumusunog sa kanyang balat. At ang nag-aalalang mukha ni Miguel ay parang isang lason. Napahawak siya sa kanyang dibdib. Ang pakiramdam ng pagiging naloko, ng pagiging pinaglaruan, ay mas masakit pa kaysa sa kahirapan. Ang taong inakala niyang kanyang kanlungan ay siya palang lumikha ng pinakamalakas na unos sa kanyang buhay. Lumipas ang 2 araw na parang isang mahabang, madilim na panaginip para kay Eliza. Ang dating masiglang Hacienda de Silva ay nabalot ng isang mabigat na katahimikan, isang katahimikang mas maingay pa kaysa sa anumang sigaw. Halos hindi siya lumalabas ng kanyang silid. Halos hindi siya kumakain. Ang tanging nararamdaman niya ay ang lamig ng pagtataksil at ang bigat ng isang pusong pinaglaruan. Si Cardo o Don Ricardo ay nasa kulungan. Si Don Miguel ang bagong hari ng hacienda at si Lucia sa kauna-unahang pagkakataon ay tila nakamit na ang lahat ng gusto niya. Ngunit sa ikatlong gabi, habang nakaupo si Eliza sa dilim ng kanyang kwarto at nakatingin sa buwan, isang bagay ang nagsimulang bumagabag sa kanya. Sinubukan niyang alalahanin ang mukha ni Cardo nung hinuhuli ito ng mga pulis. May galit doon, oo, may sakit. Ngunit higit sa lahat, may desperasyon. Ang desperasyon ng isang taong walang kasalanan. Pagkatapos, naalala niya ang isang bagay mula sa nakaraan. Noong araw na dinurog ni Lucia ang puting rosas na bigay sa kanya ni Cardo, naalala niya ang mukha ni Don Miguel na nakatayo sa malayo. Hindi ito mukha ng isang amo na nag-aalala sa kaguluhan. Ito ay mukha ng isang taong nagagalak sa kapighatian ng iba. Isang malamig, mapang-asar na ngiti. Bakit siya ngingiti ng ganoon? Tanong niya sa sarili. Sunod niyang naalala ang mga salita ni Cardo sa tabi ng ilog. Pangako, malapit nang matapos ang lahat ng ito. Aayusin ko ang lahat. Ang boses nito ay puno ng sinseridad. Ang mga mata nito ay hindi nagsisinungaling. Napapahawak siya sa kanyang dibdib. Kutob. Isang malakas na kutob na nagsasabing may mali. May isang malaking piraso ng kwento na hindi niya nakikita. Sino ang paniniwalaan niya? Ang kanyang isip na nagsasabing niloko siya ng isang lalaking nagpanggap? O ang kanyang puso na bumubulong na ang kabaitang naramdaman niya mula kay Cardo ay hindi maaaring maging isang kasinungalingan? Sa sandaling iyon, nagdesisyon siya. Hindi na siya magiging isang kawawang biktima. Kailangan niyang malaman ang totoo. Hating gabi na, tiniyak niyang tulog na ang lahat bago siya dahan-dahang lumabas ng kanyang silid. Ang tanging dala niya ay ang kanyang sarili at ang tibok ng kanyang pusong nagbibigay sa kanya ng tapang. Ang kanyang patutunguhan, ang opisina ni Don Miguel. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang dahan-dahan niyang pinihit ang siradura ng pinto. Salamat sa Diyos, hindi ito nakalak. Pumasok siya sa loob at isinara ang pinto nang walang ingay. Ang tanging liwanag ay mula sa buwan na sumisilip sa malaking bintana. Hindi niya alam kung ano ang kanyang hinahanap. Isang dokumento, isang bagay na magpapatunay na mali ang kanyang hinala o tama. Nagsimula siyang maghalungkat sa mga drawer ng mesa, pulos mga papeles ng hacienda. Walang kahit anong kahina-hinala. Ano ang ginagawa mo dito, iha? Isang boses ang biglang nagsalita mula sa dilim. Napasigaw si Eliza sa gulat at napatalon pa atras.
Mula sa isang sulok ay lumabas si Lolo Kiko, ang pinakamatandang hardinero sa hasyenda. May hawak na ilaw. Siya ang katiwala sa gabi. Lolo Kiko, nagulat po ako sa inyo. Nauutal na sabi ni Elisa. Ako dapat ang magtanong niyan, sabi ng matanda. Ngunit walang galit sa kanyang boses. Mapanganib ang ginagawa mo. Kailangan ko pong malaman ng totoo, sabi ni Elisa. Ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. Hindi po ako naniniwalang magnanakaw si Cardo. Napabuntong hininga ang matanda at lumapit. Matagal na akong nagsisilbi sa mga De Silva. Kinalong ko pa si Senyorito Ricardo noong bata pa siya. Alam ko ang busilak ng kanyang puso. At alam ko rin na mula nang dumating si Don Miguel dito, nagbago ang ihip ng hangin. Nagkaroon ng pag-asa sa puso ni Elisa. Hindi siya nag-iisa. May napansin po ba kayo? Ang Senyorito Ricardo mo, sabi ni Lolo Kiko, ay may ugali. Kapag may mga ideya siya para sa hasyenda, madalas siyang gumagamit ng isang maliit na voice recorder para hindi niya makalimutan. Madalas niya iyong iniiwan dito sa opisina. Nagkatinginan sila. Voice recorder, sabay silang naghahanap. Tiningnan nila ang bawat sulok ng opisina. Sa ilalim ng mesa, sa mga estante ng libro. Ngunit wala. Halos mawalan na sila ng pag-asa nang may napansin si Elisa. Isang maliit na siwang sa pagitan ng mabigat na aparador ng mga libro at ng pader. Lolo Kiko, tulungan niyo po ako. Pakiusap niya. Ginamit nila ang lahat ng kanilang lakas para itulak ang aparador ng bahagya. At doon, sa ilalim ng alikabok, may isang maliit at itim na bagay, ang voice recorder. Nanginginig ang mga kamay ni Elisa habang pinipindot ang play button. Sa una, puro ito mga ideya ni Cardo tungkol sa pagpapalago ng ani. Ngunit pagkatapos, isang ibang boses ang kanilang narinig. Ang boses ni Miguel. Gawan mo siya ng kaso. Isang kaso na siguradong magpapakulong sa kanya. Magnanakaw. Estafa. Kahit ano. Gumawa ka ng mga pekeng ebidensya. Pekeng mga testigo. Siguraduhin mong hindi na siya makakalabas ng kulungan. Sumunod ang boses ng isa pang lalaki, si Attorney Mendoza. Consider it done. Napahawak si Elisa sa kanyang bibig. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa gulat at sa pangingilabot. Ang lahat, isang malaking plano, isang masamang balak. Si Cardo, wala siyang kasalanan. Kailangan nating dalhin ito sa pulis, mabilis na sabi ni Lolo Kiko. Ngunit bago pa man sila makakilos, bumukas ang pinto ng opisina at bumuhos ang liwanag mula sa pasilyo. Nakatayo roon si Miguel at si Lucia. Nakita nila ang lahat. Si Elisa, na hawak ang recorder, at ang takot sa mukha nila ni Lolo Kiko. Isang malamig at demonyong nanangiti ang gumuhit sa mga labi ni Miguel. Mukhang mayroon tayong dalawang daga na nahuli sa aking bitag. Ang ngiti sa mga labi ni Miguel ay nagpadala ng yelo sa buong ugat ni Elisa. Sa isang iglap, ang tagumpay na naramdaman niya ay napalitan ng purong takot. Sila ni Lolo Kiko ay nasukol. Walang matatakbuhan. Ibigay mo sa akin yan, utos ni Miguel. Dahan-dahang lumalapit kay Elisa, ang kanyang kamay ay nakalahad. Ang kanyang boses ay kalmado. Ngunit ang kanyang mga mata ay nangangako ng panganib. Huwag, iha. Huwag mong ibibigay. Sigaw ni Lolo Kiko. Humarang sa pagitan nila ni Miguel. Tinulak lang ni Miguel ang matanda. Huwag kang makialam dito, matanda. Bumagsak si Lolo Kiko sa sahig. Lolo Kiko! Sigaw ni Elisa. Gagamitin na sana ni Miguel ang pagkakataong yon para agawin ang recorder, ngunit mabilis na kumilos si Elisa. Sa gitna ng takot, isang tapang ang biglang bumuhos sa kanyang pagkatao. Itinago niya ang recorder sa kanyang likuran. Hindi! Mariin niyang sabi. Tumititig ng diretso sa mga mata ni Miguel. Tapos na ang laro mo. Talaga? Tumawa si Miguel. At sino ang magpapatunay niyan? Ikaw? Isang hamak na alalay? At isang matandang hardinero?
Walang maniniwala sa inyo. Ang hustisya ang mananaig, Miguel, sabi ni Lolo Kiko habang pinipilit tumayo. Patay na ang hustisya! Sigaw ni Miguel. Ang kanyang pagtitimpi ay tuluyan nang nawala. Susugurin na sana niya si Elisa. Ngunit bago pa man siya makalapit, sabay-sabay na bumukas ang lahat ng ilaw sa opisina. Mula sa likod ni Miguel at Lucia, pumasok ang maraming pulis. At sa likod nila, si Don Ricardo de Silva. Si Cardo. Nanlaki ang mga mata ni Miguel at Lucia. Hindi sila makapaniwala sa kanilang nakikita. Paanong? Nauutal na tanong ni Miguel. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Lolo Kiko. Akala mo ba? Ganun lang ako katanga? Bago pa man ako pumunta dito sa opisina, tumawag na ako sa pinagkakatiwalaang abogado ng mga De Silva. At siya na ang tumawag sa pulis. At ang piyansa? Tanong ni Cardo. Ang kanyang boses ay malamig at matigas. Nakatingin lamang kay Miguel. Maliit na bagay lang yon para sa isang De Silva. Sinubukan ni Miguel na tumakbo, ngunit huli na ang lahat. Agad siyang dinakma ng mga pulis. Ganoon din si Lucia, na napasigaw na lang sa gulat at pagkabigo. Hindi pa tayo tapos, Cardo. Tandaan mo yan. Galit na sigaw ni Miguel habang kinakaladkad palabas. Habang nagkakagulo, may isang sandali ng perpektong katahimikan. Ang natira na lang sa loob ng opisina ay si Cardo at Elisa. Nagkatitigan sila. Ang daming gustong sabihin, ang daming emosyong gustong ipakita. Si Elisa ang unang nagsalita. Cardo, ako. Shh! Sabi ni Cardo. Lumapit sa kanya. Hinawakan niya ang pisngi nito. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang emosyon na hindi pa kailanman nakita ni Elisa. Isang halo ng pasasalamat, pagsisisi at dalisay na pag-ibig. Ako dapat ang humingi ng tawad, sabi niya. Ang kanyang boses ay halos isang pabulong. Nagsinungaling ako sa iyo, Elisa. Sinimulan ko ang lahat ng ito sa isang laro dahil sa takot kong masaktan. Pero ang laro kong yon, muntik nang sumira sa ating lahat. Patawarin mo ako. Umiling si Eliza. Ang mga luha ay nagsimula nang dumaloy sa kanyang mga pisngi. Patawarin mo rin ako dahil kahit sandali, nagduda ako sa'yo. Hinawakan ni Cardo ang kamay ni Elisa na may hawak pa rin sa recorder. Dahan-dahan niya itong kinuha. Ito ang nagligtas sa akin, sabi niya. Pero ang katapangan mo, iyon ang nagligtas sa puso ko. Hindi na nila napigilan ang kanilang mga sarili. Niyakap nila ang isa't isa ng mahigpit. Isang yakap na nagsasabi ng lahat, ng pasasalamat, ng pagpapatawad, ng isang bagong simula. Makalipas ang ilang buwan, ang Hacienda de Silva ay muling nabuhay. Ang dating mabigat na hangin ay napalitan ng saya at pag-asa. Naglalakad sina Cardo at Elisa sa hardin ng mga rosas, magkahawak kamay. Ang mga bulaklak ay mas magaganda kaysa dati. Naipadala ko na ang bayad sa ospital, sabi ni Cardo, at pinapahanap ko na rin ang pinakamagaling na espesyalista para sa nanay mo. Tumingin si Elisa sa kanya. Ang kanyang mga mata ay kumikinang. Salamat, Cardo. Hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan. Huminto si Cardo sa paglalakad at humarap sa kanya. Huwag mo akong pasalamatan, sabi niya. Hayaan mo akong ipakita sa iyo araw-araw kung gaano kakahalaga sa akin, hindi sa pamamagitan ng pera, kundi sa pamamagitan ng pagmamahal at katapatan. Kinuha niya ang kamay ni Elisa. Wala siyang dalang mamahaling singsing, wala siyang inihandang magarbong proposal. Elisa, seryoso niyang sabi, ang kasinungalingan ang halos sumira sa atin. Ngayon, gusto kong bumuo ng isang bagong buhay kasama ka. Isang buhay na binuo sa katotohanan. Hayaan mo akong gamitin ang bawat araw ng buhay ko para makuha muli ang buong tiwala mo. Hayaan mo akong mahalin ka. Sa paraang nararapat sa'yo, hindi na kailangan ng singsing. Ang mga salita niya ay sapat na. Tumulo ang luha ni Eliza ngunit ngayon, ito ay mga luha ng kaligayahan.
Tumango siya. Oo, Cardo. Oo. Sa ilalim ng papalubog na araw, sa gitna ng hardin ng mga rosas, naglapat muli ang kanilang mga labi. Hindi ito tulad ng unang halik nila sa kamalig na puno ng takot at pagnanasa. Ito ay isang halik na puno ng kapayapaan, ng pangako, at ng isang pag-ibig na napatunayang mas matibay kaysa sa anumang kasinungalingan at mas mahalaga kaysa sa anumang kayamanan. Ang tunay na yaman, sa huli, ay hindi ang lupain o ang pera, kundi ang isang pusong natutong magtiwala at magmahal muli.